Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Ang ating video ngayon ay throwback video at bigyan natin to ng reaksyon. Dito ay atin muling makilala ang dalawang tao na ngayon ay pinakaarmas ng ICC para makulong si Digong. Walang iba kundi si Las Cañas at si Bato-Bato. At narito ang kumpletong kwento nila sa pag-umpisa ng Davao Death Squad. Atin panoorin dito sa bidyong ito. Kabilang ang dalawang dating miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang unang balita ni Mac Ulido. Nabanggit sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang founder at pinuno ng Davao Death Squad o DDS. Dalawang aminadong dating mga miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban sa kanya. Yan sina Edgar Matubato at dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Si Edgar Matubato, self-confessed hitman, ikinento sa Senate hearing noong 2016 ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Ang trabaho namin, ma'am, ay pumapatay ng mga kriminal katulad ng drug pusher, rapist, snatcher. Ganyan ang pinapatay namin araw-araw, ang pinapatay namin. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys na kalaunan ay tinawag ng Davao Death Squad na binuo umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nung mayor siya ng Davao. Ito yung sinabi ni Digong sa isang hearing sa Congress noong nakarang taon na ang kanyang death squad ay mga gangster. Itong si Matubato ay membro ng Lambada Gang. Yung Lambada Gang ay parang gang yun, kaya tinatawag siya na gangster. At hindi ito pulis. Ngayon, ito yung umpisa ng history ng Davao Death Squad. Kumuha muna si Digong ng mga standby, ganito nga, parang gangster. Lambada Boys ang tawag sa kanila. At nang di lumaon ay nag-level up ito. At ang nagiging leader nila ay isang pulis sa pangalan na Las Cañas. Kaya itong dalawang itong mag-testimony ngayon sa ICC, itong mga witness na ito, ay magkakilala at nasa loob mismo ng poder ni Digong. Kaya napaka-credible na mga testimonya, napaka-credible na witness itong dalawang ito dahil mismo mga tauhan ito ni Digong. Balik tayo sa video, courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Maraming inamin na pinatay si Matubato sa utos umano ni Duterte. Isa rito ang radio broadcaster na si June Pala. Kasi bakit po? Parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw, ma'am, araw-araw. Kasali ako doon sa operation pero hindi ako umabot ng operation. Paano po pinatay si June Pala? Inambush, ma'am. Saan inambush? Sa papunta ng bahay niya. Nabanggit din ni Matubato isa umanong kidnapper na nahuli nila sa Sarangani at pinakain umano sa buwaya. Hindi ko alam, ma'am, ang pangalan. Basta dinala namin tapos pinatay namin. Pero ang pagpatay, hindi na ginamitan ng dahas, ng baril, ng ano. Pinakain namin ng buwaya doon. Saan? Sa Kapatagan, ma'am. Si Arturo Las Cañas, dating pulis Davao, ang team leader ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot na unang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matubato noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte. Ayan, so ito parang pala si Las Cañas, no? Natatakot sa unang pahayag ni Matubato dahil 2016 ay isinangkot siya ni Matubato as leader of the DDS Death Squad. Kaya itong DDS na grupo ng tinatawag na DDS, dapat ay tanggalin nyo yung DDS na pangalan kasi yan ay talagang pangalan ng Davao Death Squad. Kasama ba kayo doon? Gusto nyo ba? Di ba? Palitan nyo yung grupo nyo, hindi na DDS, kundi tawagin kayo na mabait na mga tao. Yan ang maganda. Hindi yung DDS, Davao Death Squad yan eh. Kaya ito, 2017 nagbago ng posisyon si Las Cañas. At inamin niya na siya nga ang leader ng tinatawag na Davao Death Squad at tauhan niya itong si Matubato. Kaya solidong-solido talaga ito na testimonya pagdating sa ICC. Ipapalabas tong mga tao na ito as grand finale na ebidensya ng ICC for Digong Duterte's crime for humanity. Naku,
walang kawala. Sabi nga ng isang magaling na attorney ay kahit kunin pa nila yung si Attorney Kaufman ng Britain na isang magaling na abogado, ay hindi pa rin mananalo dahil solidong-solido talaga ang ebidensya ng ICC. At hindi lang yan, merong mga bagong witness ngayon na ipapadala na sa ICC. Kaya magdasal-dasal na lang kung marunong magdasal, di ba? Sila Digong. Dahil wala na eh. Stalemate na eh. Kasi mismo tauhan niya, nag-confess, at mismo si Digong dito sa bidyong ito ay mahuli natin na nagsasabi siya nga meron ngang Davao Death Squad. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng GMA Integrated News. Nag-umpisa ang Davao Death Squad dahil po may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sabi ni Las Cañas, binibigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Sa lahat po mga ginagawa namin pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapo namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ayan, so totoo talaga, no? Kaninong pera yung binibayad ni Digong? Pera yan ng gobyerno eh. Tapos binabayad niya para tudasin ang kanyang mga kalaban. Napakagrabe. Pero nung naging presidente na siya, ay nag-level up siya eh. Lalong lumaki ang kanyang reward money dahil sa backup na siya ng Pugo. Sa pagkakataon na yon, nang umupo pagka-presidente, ay nandiyan ang Pugo na nagbibigay din ng ayuda para sa mga ganyan. Para sa kakailanganin ni Digong na puhunan para pambayad sa mga hitman na yan na tinatawag na Davao Death Squad. Kaya nga, takot na takot ang mga tao sa Davao kay Digong. At halos Mindanao, naaabot ng Death Squad na yan eh. Kaya sikat na sikat siya sa Mindanao. At nang maging presidente, lumaon ay lumaganap, kumalat ang tinatawag na DDS, umabot na hanggang Metro Manila. Ang masakit lang dito, karamihan ay mga kapulisan ang ginamit niya. Okay, so balik tayo kay Las Cañas. Kinatigan din niya ang kwento ni Matubato ng pagpatay sa broadcaster na si June Pala kung saan nakatanggap daw siya ng malaking pabuya mula kay Duterte. Sinabi ni Mayor Rody sa akin ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then umalis ako. Dati nang sinabi ni Duterte na nagsisinungaling si Matubato na hindi raw niya personal na kilala. Si Las Cañas naman tinawag niya noong mapaggawa ng kwento at anyay siraulo. Pero nang humarap noon sa pagdinig ng Senado noong isang taon, merong inamin ang dating Pangulo. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Ayan, so totoo, di ba? Inamin niya eh. Ito kasing appearance niya sa Congress ay nag-pledge ka diyan na you're under oath at lahat ng sasabihin mo ay totoo at hindi joke. Kaya hindi ito joke. Alam niya ni Digong eh kasi attorney siya. Bakit niya sinasabi? Kasi wala siyang takot sa gobyerno natin kasi alam niya na itong kayang-kaya niya ang gobyerno pataubin. Kaya parang mga sa tingin niya itong mga nakapalibot sa kanya ng mga senador, sa tingin niya ay mga mga manika lang, mga ribulto lang na walang damdamin. Kaya yan, ang isda nahuhuli sa kanyang bibig. Mukha kasing isda to eh. O tingnan nyo naman yung mukha, di ba? Kung magsasalita ay inaamin niya na eh. Klarong-klaro na yan. Tinuturo pa nga niya si Bato dyan eh. Tinuturo niya si Bato dyan. Ito panoorin natin. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas. Ang isinumeteng affidavit ni Las Cañas, tinanggap na ng ICC at si Las Cañas binigyan umano ng limited immunity deal. Ibig sabihin, hindi gagamitin ang mga ibubunyag niya para litisin siya. Okay, so sa tingin ko ay pareho sila ni Matubato. Merong
limited immunity, hindi naman full immunity. Yung ibig sabihin ay mababawasan yung kanyang sentensya sa pagkakulong at yung kanyang mga sinasabi na testimony ay hindi gagamitin sa kanya. Ibig sabihin ang kanyang kasalanan ay mababaw na ang sentensya, di ba? Maganda na yan. Kung gumawa ng maganda, baka maparol pa, di ba? Maparol pa itong dalawa. At sigurado diyan ay maparol nga ito dahil sa sila nagwi-witness ng napakalaking krimen. Sila yung susi talaga itong dalawa para makulong si Digong. Naku Digong, bakit naman kasi kumuha ka ng ganyang mga tao, nag-ahas sa'yo Siguro may mga konsensya din ito, kahit mga killer ito ay natauhan din na konsensya, di ba? Siguro minumulto kada gabi kaya ito nag-self-confess ang mga ito. Okay, tapusin natin ang video. Si Matubato naman inulat ng New York Times na ng ibang bansa na nitong Enero 2025 gamit ang ibang pangalan sa tulong ng isang pribadong organisasyon. Sa pagkakaalam ni Attorney Cristina Conti, nasa kustodiyan na rin ngayon si Matubato ng ICC Victims and Witnesses, ang ICC unit na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Ito hindi ito kukunin sila ng ICC. ICC mismo ang nag-request niyan Hindi sila kukunin ng ICC kung hindi talaga naghahabol ang ICC kay Digong. Talagang naghahabol ang ICC kay Digong. Dahil sa inaano niya ang kinukutya niya ang ICC sa panahon niya sa president. Di ba? Ang dami-dami niyang sinabi about ICC. Napunta na kayo dito, bukas ka agad. Tapos kung nandun na daw siya, sipain niya ang pagmumukha. Kaya galit sa kanyang ICC kasi napakaraming pinatay. Tapos ganyan pa magsalita, walang remorse, walang takot. Kaya gusto ng ICC na bigyan ng leksyon ang taong ito, walang iba si Digong, para hindi na mapamarisan ng iba pang mga tao na may utak na ganito, na ganitong klase, na walang respeto sa buhay ng tao. Ang tingin niya sa buhay ng tao ay parang daga lang Yung aso nga natin ay minamahal natin ang ating mga alagang aso Siguro ito siya, walang halaga sa kanya ang tao. Kaya hindi siya natatakot na maraming nawawalang buhay noong kampanya niya sa tinaguriang war on drugs, na hindi naman talaga war on drugs kundi war on competition of tinatawag na grand enterprise ng tinaguriang the Mafia Boys. Alright, so mga kababayan, mga ka-Golden Boy, pakiiwan ang inyong mga comments sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat ang lahat.